Magandang araw mga kabayan. Ang piko na italo at ito po ang nangyari kay Congressman Titi Ridon. Mga kabayan, itong si Ridon ay wala na pong ginagawang matino. Mukhang wala itong ginagawa dito po bilang pagiging congressman. Siya po ang congressman na nakaupo ngayon na representante ng Bicol Saro Party List. At ang itong Bicol Saro Party List, mga kababayan, parang duplicate pala ito ng Ako Bicol Party List na hawak naman nitong si Congressman Saldico na isa po ngayon sa nagsabing si Bongbong Marcos, Martin Romualdez, ang mga utak at mastermind sa mga pagnanakaw na nangyayari po sa flood control. Siyempre, pinatahimik pansamantala, pero ako nakikita ko, baka biglang bubulwak na naman itong mga ebidensya na ilalabas nitong si Saldico pagkatapos nitong Pasko at bagong taon. Anyway, balik po tayo dito sa ethics complaint. Hindi nila matanggap, mga kababayan, dahil itong si Congressman Leveste, nilalabas po ang mga patunay na itong mga kongresista ay involved po sa napakatindi at napakalaking iskandalo na pagnanakaw po sa gobyerno at itong mga flood control at iba't ibang insertion. Kaya itong si Ridon, dahil nadadrag daw po ang kanyang pangalan na hindi naman siya ang congressman noong 2025 sa Bicol Saro Party List, magko-file daw po ito ng ethics complaint laban po kay Congressman Leveste. Naku po, mga kabayan po natin. Kasi itong si Ridon, pilit niyang pinoprotektahan si Martin Romualdez na nagpapanalo at nagpupundo sa kanila. And itong Saro Bicol Party List, inadadawit kasi, ito yung party list niya eh. So bakit hindi niya nalang patunayan na hindi totoo itong mga allegation ni Congressman Leveste, imbis na mag-file ng ethics complaint? Mamaya babaliktad yung mundo. Dahil itong si Leveste, nakikita ko, hindi niya ito ilalabas kung siya po ay walang sapat na ebidensya. At kaugnay dyan, mga kababayan po natin, si Congressman Leveste nga po, siya mismo yung naglabas na kahit si Lisa Marcos ay kasama po sa may pondo na 100 million. Imantakin mo, hindi po yan kongresistang hayupak na Lisa na yan, ha? Pero may pondo, mga kababayan. Kaya, sana all. No? Kagaya rin po nitong si Manny Pacquiao, no? Kaya para kay Greg Velhica, itong si Congressman Leveste po, mga kababayan po natin, ay talagang nagpapatunay na mayroon pang mga kongresista na handang magsasalita ng katotohanan. Kaya takot na takot sila kay Leveste. And basahin ko lang ito, ang sabi ni Congressman Leveste. Batangas First District Leandro Leveste, ipinahayag ng knowledge na may ilang kongresista na nakatanggap ng 2 milyong Christmas bonus. Sana all, mga kababayan po natin. Yung unang lumabas na impormasyon ay 2 bilyon ang budget para po sa Christmas bonus ng mga kongresista. So, 2 milyon ang pala. Pero milyon, sana all, no? Grabe ang bonus ng mga to. 2 milyon po ang kanilang bonus. At syempre, kagaya ng inaasahan po natin dahil sila po is number 1 na napakasinungaling, pilit nila ito dinideny. Sinasabi po nitong si Representative Swansing, ang chairman po ng Committee on Appropriation, na hindi daw po ito totoo. Wala daw pong nirelease na 2 milyon na bonus para sa mga kongresista. Siyempre, wala namang umaamin ng magnanakaw. Kung aaminin nila na sila ay tumanggap ngayon, baka hindi makukuha nila yung 2 milyon na yan. Pero, dahil nasabi po ni Congressman Leveste yan, alam naman natin, basta't may usok, ay may apoy. Basta't may chismis dyan sa Kongreso, yan po ay may katotohanan. Dahil kagaya ng impeachment ni Vice President Sara, una sinasabi nila, wala talagang 150 milyon para sa impeachment ni VP Sara. Doon sa mga pumerma. Ikalaunan, may nag-amin na talaga nakatanggap sila ng 150 million. Di ba? So, nagkabukingan. Di ba? Eto Saldico, sabi niya noon, hindi siya involved. Ngayon, nagkabukingan. Nilabas niya yung mga ebidensya. Nakita natin na may insertion pala, may mga allocable at napakalaking pondo si Martin Romualdez at the same time si Sandro Marcos. Hindi lang po yan. Pati po yung mga alipores. Kasama po itong si Varvers, kasama si Abante, Dan Fernandez, si yung Batangas congressman. Nakalimutan ko yung pangalan, si Luistro. Yun. Kasama sila sa mga napakalaking pondo na nakuha. So ito yung mga number 1, number 2, number 3, yung mga ito sa mga taong gustong ipatanggal si Vice President Sara. Kaya nga nung namatay itong si Ako,
parang napahiya po sila at parang lalo silang kinabahan. Dahil kapag mamatay pala ang mga magnanakaw na nasa congressman, mga kababayan, hindi po nakikisimpatya ang tao, kundi sila po ay pinagtatawanan. Kaya nga ang sabi dito si Sparvers, napapahiya po ang ating mga magulang na parang hindi tayo napalaki ng maayos. Yun ang kanyang comment. Dahil pinagtawanan po itong namatay na si Akop. Gano'n naman talaga. Sino bang hindi matutuwa na Pilipino kung nabawasan ang magnanakaw sa gobyerno? Kung lahat kayo mamamatay dyan na mga magnanakaw sa gobyerno, magpalakpakan lahat ng mga Pilipino. Bakit? Ibig sabihin yan, ang Pilipinas ay mayaman na. Ang Pilipinas ay makakaahon na sa kahirapan dahil ang pera na napupunta sa inyo, tinatago nyo, nilulusta nyo, at binibili nyo ng kung ano-anong mamahaling luxurious na kagamitan ninyo at ng inyong mga kabit, ng inyong mga asawa, ay di mapupunta na sa ordinaryong Pilipino. Mapupunta na sa edukasyon, mapupunta na sa libreng health, no? Mapupunta na sa murang gasolina, murang pagkain, dahil pwede na pala i-subsidize ng gobyerno. At pwede na rin subsidize yung mga farmers para magkaroon po tayo ng mga high-tech na kagamitan sa pagpa-farming, sa pagpapangisda, no? Sa pagpapalago ng mga farm ng mga Pilipino, at syempre, yung modern na transportation kung walang pagnanakaw. Kaya natutuwa po kami dahil nabawasan po ng isa. So, ako nga, gusto ko nga, linggo-linggo mabawasan yung mga magnanakaw. Kaya sana po yung magiging wish ulit ni Miss Cara David ngayong bagong taon ay sa 2026, maubos na ang mga magnanakaw sa gobyerno. Number 1 yan, si Bongbong Marcos, Sandro Marcos, at itong si Lisa Tanas. Mantakin mo, mga kababayan natin, no? Kung sino pa ang nagsasalita ng katotohanan, ito pa ang kanilang gustong kasuhan. Ito pa ang gustong sirain. O ito, nilabas po ni Congressman Liviste itong Cabral Files. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng propaganda para sabihin na puwersahan daw po na kinuha ni Congressman Liviste itong mga files na tinawag nating Cabral Files. Dahil yun nga po is galing po kay Cabral yan. Nasugatan daw yung kamay ni Cabral, may mga nagsalita ng mga reporters. Pero paano nakita po sa TV na itong si Congressman Liviste at si Cabral ay magkasama na lumabas? Habang nagkikwentuhan, hawak-hawak ni Liviste ang mga dokumento. Paano po sila nagkapersahan? At kung nagkapersahan, nagkasakitan, bakit hindi nag-file ng reklamo itong si Cabral? Hindi siya nagreklamo sa pulis, hindi siya nagreklamo sa Kongreso. Bakit pinersa ako ni Liviste? Kasi walang nangyaring ganong persahan. Ginagawa lang nila ito para sabihin na walang credibility po itong si Liviste. Hindi dapat paniwalaan si Liviste. Pero take note, mga kabayan po natin, hindi lang po si Liviste yung whistleblower ngayon. Marami pa umano ang whistleblower na lalabas po sa House of Representatives. Marami pa umano ang whistleblower na kakanta po sa DPWH. At itong si Vince Dizon pala, mga kababayan, ay hindi naman pala para mapatunayan kung sino ang mga magnanakaw. Hindi pala ito ay kasabwat. At naku po, may budget daw po ito sa flood control. Sabi ni Congressman Liviste. Kaya yan po is, kung saan lalabas yan, kahit anong pagtatakip nila, anong pagsisikreto nila, lumalabas eh. Kaya talagang pinatahimik si Cabral dahil po sa dami ng kanyang files, sa dami po ng mga ebidensya na kumbaga nasa kanya. So para mawala po ng authentication, wala na po mag-authenticate, magpapatunay, magsasalita kung gaano katotoo itong mga ebidensyang ito, itinumba na. Itinumba pa talaga o itinago lang. Anyway, kailangan natin talaga mapanagot ang mga ito. Pero hanggat nandyan si Bongbong Marcos, duda ako kung may malaking isda talaga na makukulong. Dahil ito po ay kanila kasabwat, malamang pareho po silang magtatakipan. Kaya baka mag-aantay pa tayo kung kailan makaupo po si Vice President Sara para mapanagot itong mga magnanakaw. And itong si Sparvers, nako, baka next in line ito, mga kabayan po natin. And of course, may magnanakaw ba na umamin? Si Vince Dizon dinideny ang sinasabi ni Congressman Liviste na flood control budget na nakalaan para kay Secretary Vince Dizon. Okay, so yan lang po yung ating update.
At alam naman natin na kahit gaano pa nila katago ang kanilang sikreto, talagang lalabas yan. God is God all the time. And let's protect Vice President Sara dahil ito lang ang tanging leader na magpapakulong sa mga magnanakaw nito. Ito si Vince Dizon, kabahan na ito, mga kabayan. Maraming salamat and God bless po, mga kabayan.